At baguhin po natin, tumayo na muna po ulit tayo and declare natin ang ating calling verse. Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po nating i-declare sa ating buhay. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, is the anointed one. And let's declare our culture, our identity. 1, 2, 3, go! I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli po, palakpakan po natin na Lord at maaari na po tayong umupo. Yan, napakaganda po ng araw na ito. It's a very wonderful Sunday. Sino nasigaw? Anak ko, pakidala sa deliverance room please. Biro lamang po. Yan po, welcome po. Sige po. Ngayon po ay meron na po tayong bagong tema. We are starting a new theme this March. Hindi ko alam kung ito'y mahahagip hanggang April, pero ba't gayon? Yung wallpaper. Ang ating pong bagong tema ay do hard things. Sabi nyo nga, do hard things. Do hard things. At kasama po ito ng ating isa sa 5 declaration na araw-araw unstoppable. Sino po dito naniniwala araw-araw unstoppable ang Lord sa buhay niya? Ibig sabihin, walang makakapigil sa kaya at planong gawin ng Diyos sa buhay niya. Sino po naniniwala doon? Amen. At ang ating pong theme verse ngayong buwan sa araw-araw unstoppable sa do hard things ay yung 2 Corinthians 12 verse 12. Basahin po natin. Sabi po doon, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs, wonders, and mighty deeds. Ibig sabihin po, napakaganda, mga daming milagro, ang daming wonders, kakaibang mangyayari, at mighty deeds na sobrang kikilos ang Diyos sa buhay natin. Sino excited po doon? Amen. Amen! Amen. Bago po tayo mag-continue, alam niyo po ako'y blessed sa church natin. Ito'y from the bottom of my heart. Pag ako po'y nandito sa unan, wala po akong nakikitang pangit. Wala po talaga. Lagi, tas mga nasa unahan, mga pogit magaganda. Yan. Tapos nandun yung mga bago, sina Ashley at saka si Sandra. Yun. Tapos ang pangalawa, si Beanie Jopen. Yan. Si Beanie Jopen po may bagong hair. Tapos pagdaan doon, ang Inay Telma, na 7 ang naging ex, yung mga ganon. Sino po ang first time sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating sa lugar na puro't gwapo't magaganda? Pwede po bang taas ang kamay? Pwede po bang tumayo? May first time po ba tayo? Welcome, Sir Kevin! Palakpakan naman natin ang Lord. Yes, welcome. Yes, ang dami naman. Sabi na, mga pogit magagandang nadagdag dito. Yeah, welcome po. Pwede bang kawayan natin sila? Yan, hi! Welcome po. Umupo na po kayo. Ayan po. Ito po ginagawa natin na hindi religion, hindi po ito samahan ng simbahan na sinasabing kami lang ang ligtas, kayo mali, kami lang ang palangit, kayo impyerno, wala pong ganun dito. We don't talk about religion, we talk about a relationship with Jesus Christ. At yung pong gusto namin ibigay sa inyo, yung isang masarap na relasyon kasama si Kristo. Amen. Kaya po lahat na napasok dito ay sa pagwapo ng pagwapo. Lai, sabat ka nating ikay. Paputi ng paputi. Kulang sa pananampalataya si Kaykay. Biro lamang po. Yan. Alam nyo po, unstoppable. Sabi nyo nga, araw-araw unstoppable. Pero hindi ibig sabihin po nun, immune na tayo sa mga pagsubok, sa mga trials, sa mga bagyo, sa mga hindi magandang mangyayari. Lahat tayo ay may pinagdadaanan o may pagdadaanan pa. Tama po ba? At mahirap.
Lalo na kung yung nangyayari, yung pangako ng Diyos ay mukhang hindi nangyayari. Yung ang pangako ay mukhang napako na. Yung ang sitwasyon ay sunod-sunod na dagok sa buhay, alon ng buhay. Yung akala mo ay parang hindi na magiging okay ang lahat. Parang ang hirap paniwalaan na unstoppable ang gagawin ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba, mangyayari at mangyayari, we are unstoppable. But still, we need to do our part. And to do that, we need to do hard things. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, do hard things. Gagawa na may hirap na bagay. Hindi mawawala ang pangako ng Diyos. Amen. Ang pwedeng mawala ay yung willpower mo, yung perseverance mo, at yung kapit mo dun sa pangako ng Diyos. At this month, pag-uusapan po natin, ano po ba yung mga dapat at pwede nating gawin na mahirap para mas maranasan natin yung mga unstoppable things ng Diyos sa buhay natin? Sino pong excited matutunan ang mga hard things na dapat gawin? Ano ba may hirap na gawin sa gumising ng maaga? Ano pa mga hard things? Iwan siya, yung mga ganon. Maraming hard things. Pero ito muna po. Ang first po natin, ang title po natin ngayon ay Holding to His Promise During Hard Times. Holding to His Promise During Hard Times. Mahirap naman talaga, di ba po? Tayo muna po manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sasabihin ko, salamat Lord sa biyaya mo. Salamat sa pagkaka-edit ng PowerPoint na yun po, Panginoon. Salamat sa mga gwapo at magaganda sa lugar na ito. Salamat sa biyaya mo. Holy Spirit, we ask that you be with us. Salamat po, Panginoon, for giving us the opportunity na kahit mahirap, gagawin namin. Kahit mukhang hindi mangyayari, panghahawakan namin. Salamat po. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang Lord. Alam nyo po, sabihin nyo nga po promised land. Promised land. O lupang pangako. Sa mga bago po at sa mga hindi po nakakalam nito, ang mga Israelita po ay alipin ng mga Egyptians for 400 years. Ilang taon po? 400 years. At pinalaya po sila ng Lord through Moses. Na-exile po sila from Egypt. Yung po yung sikat, yung tumawid sila sa dagat na pula, hinati ng Diyos yung dagat na pula at nakatawid sila. Tapos, nung nakatawid po sila doon, may pangako ang Diyos na lupa. Ang sabi ng Lord sa kanila, dadaling ko kayo sa inyong lupa na ito ang pangako sa inyo. So, may tinatawag po na promised land. At ako po'y naniniwala, ang bawat isa sa atin ay may promised land. Amen po ba? May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin na kailangan nating marating. At yung mga Israelita, nakarating po sa promised land. Pero ito ang tanong, madali ba yung pag-journey nila doon? Madali ba o mahirap? Mahirap. Bakit? Kasi maraming pagsubok, maraming gutom, maraming uhaw, may init, may dyan ang kaaway, nandyan yung mga disobedient, yung mga matitigas ang ulo. At higit sa lahat, nandyan yung mga reklamador. Tingnan mo ang katabi mo, sabihin mo, buti na lang, hindi ka reklamador, kagaya ko. Okay. Pangalawa, nakarating sila, oo. Pero, sino nga po yung nag-lead sa kanila paalis sa Egypt? Ano nga pong pangalan? Moses. Ang tanong, si Moses ba ang nag-lead sa kanila nung nasila sa promised land na? Hindi. Yun na pong disciple ni Moses, si Joshua na po. Si Uwa na po ang nakapagdala sa kanila sa promised land. Hindi na po si Moises. Bakit po? Kasi ang daming katigasan ng ulo. Ang katotohanan, may pangako ang Diyos at makakarating ka. Tumingin po kayo sa pogi, makakarating ka sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo. That is fact. Makakapagtapos ka, makakabili ka ng mga ganito, makakapasyal ka sa abroad, sa Vietnam, sa South Korea, sa Japan, sa Osaka, lahat. Makakapagnegosyo ka, makakapag-asawa ka. Lalaki din ang church na ito. Magiging mega church din tayo. Isa nga sa declaration natin, di ba? Ang tanong, madali ba? Hindi. Pangalawa, gaano katagal?
makakarating tayo. That is the promise of God. Pero may hard times. That is a fact. Hindi tayo exempt sa mga hard times o mga may hirap na sitwasyon. Lagi tayong makakaranas. And recently lang po, lahat tayo nakakaranas ito. And if you know, talaga pong marami sa atin recently ang nakaranas ng matinding pagsubok at iba ay nakakaranas pa ng mga matinding pagsubok na sunod-sunod. Hindi naman sunod-sunod, talagang ang hirap na hindi mo na alam ang gagawin. Na minsan, di ba pag may pagsubok tayo, ang gusto natin, Lord, alisin mo na ako sa pagsubok na ito. O Lord, alisin mo na ang pagsubok na ito. Pero hindi, pag inalis tayo sa pagsubok o inalis ang pagsubok, hindi tayo makakarating sa lupang pangako. Kailangan nating maranasan itong journey ng hard times. Kasi may pangako. Kailangan pangkapitan ng pangako. May dalawa po akong isi-share. Dalawa lang po. Kung paano po, ano pong gagawin natin habang may hard times. Hawakan mo sa kamay ang katabi mo. Kung lalaki yan, pisilin mo. Kung lalaki ka't lalaki yan, mas pisilin mo pa. At sabihin mo, kapit lang tayo. Number 1 po na kailangan nating pagdaanan is be strong in your faith. Kailangan maging matibay ikaw sa pananampalataya. Sabi ko, kami po yung nag-life group ng aking core. Sabi ko sa kanila, magdala ng physical Bible, magbibigay ng 100 pesos yung wala. Meron po ako. Mga lalaki ko, asan ng Bible mo? Zayin, Pastor Aldrin, nako. Oh. Next week, may dalang Bible, amen po ba? 100 pesos, pero maniningil akong 100 ngayon. Pastor Araki, walang may dala sa kanila. Unang Pedro 5 verse 8. Sabay-sabay, wala bang yung Tagalog muna? Yan, yung Tagalog muna. Pinoy version, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Maging alerto kayo at laging ready kasi parang mabangis na leon ang kalaban nyo, ang devil. Gumagala siya at naghahanap ng lalapain. Verse 9, labanan nyo ang devil at palakasin ang faith ninyo. Sa English, naiba tayo na unang Tagalog. Sa English, basahin po ulit natin. 1, 2, 3, go. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith. Kailangan nating mag-stand firm. Sabi nga po natin, stand firm. Maging matibay sa pananampalataya. Sino po dito ang natutuwa pag siya'y nakakapunta sa zoo? Sino po nakapunta na sa zoo? Alam niyo po ba ang zoo? Yan, taas ang kamay. Sino po hindi pa nakarating sa zoo? Yan. Sino po yung tuwan-tuwa pag nakakita ng sa zoo? Di ba? Ang sarap doon. Doon ka lang makakakita ng giraffe. Doon ka lang makakita ng lion, ng elephant, ng monkey, ng chimpanzee, ng orangutan. Alam niyo po, hindi niyo na po kailangan, kung hindi pa po kayo nakakarating sa zoo, tumingin lang po kayo sa paligid, marami po kayong makikita diyan. Meron pong chimpanzee, may orangutan, may snake, wala naman snake, ano? Wala, yun, may cobra, yan. May dragon, amoy dragon, wala naman ano. Wala pong amoy dragon dito. Wala. I-DDA kapag amoy dragon. Alam nyo po, pag ako po'y nakapunta sa zoo, isa sa mga gusto kong makita talaga mga leon. Parang meron sa mga leon na majestic. Nung ako'y bata, ang paborito kong cartoon ay Lion King. Yung it means no worries for the rest of your days. Yan po, sa Lion King, sina Simba, sina Timon at sina Pumba, Hakuna Matata. Pero pag nakikita kong leon, alam mo yung ganda ng tindig, tapos ang lago ng balahibo. Ang sarap pong ako'y nalapit mismo sa cage at gusto kong makita close up. Hindi ako natatakot. Pero nung ini-imagine ko, yung napapanood ko, yung pag ikaw ay nasa safari sa Africa, na walang cage, tapos nakita mo ulit yung pagala-gala, tapos tumakbo papunta sa iyo,
Yun na po ang nakakatakot. Diba? Sabi po sa verse, ang ating kaaway, hindi, doon sa English. Sabi doon, ang ating kaaway ay parang roaring lion. Sabihin natin, no, roaring lion. Pero, remember this muna, next nga po. Sabi doon, the devil operates already in a defeated position. O ibig sabihin yan, tandaan nyo, ang kaaway natin ay nag-ooperate pa rin, nakilos pa rin. Pero nandun na siya sa posisyon na talunan na siya. Amen. Talunan na siya 2,000 years ago nung namatay si Jesus sa cross at muling nabuhay. Alam na ni Satan ang future niya. Si Satan po ay habang buhay ng pupuntang hell. Wala na siyang gawa. Parang ganito, si Satan ay level 1, ikaw ay level 9999999. Amen po ba? If you would see, parang ang laban natin at laban ni devil ay tayo po ay Team USA. Si LeBron, si Steph, si Durant, si KD, si Ant-Man. At ang kalaban po natin ay, alam niyo yung mga tambay sa kanto na hindi maalam mag-dribble, yung ganun lang ng ganun. Tapos kung titiray ganun. Ganun po ka-dominate tayo sa kaaway. Sa pangalimbawa, tayo ay parang Avengers. Si Iron Man, si Thor, si Hulk, si Ant-Man, si Captain America. We are superheroes. At ang kalaban natin, si Satanas, insekto lang. Hindi sa Thanos, malakas pa si Thanos eh. Insekto lang si Satanas. Alam mo yung langgam na hindi ka nga kinakagat, yung hindi ka kayang kagatin, ganun lang si Satanas. Ganun po ang power and authority ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? Naniniwala ka ba na ganun? Pero sabi sa verse, para siyang leyong umaatungal. Alam niyo po sa Old Testament, ang leon lamang ay walang iba kundi the Lion of Judah, ang ating Panginoong Hesus. Pero bakit pagdating sa New Testament, sinabi ni Pedro na para ding leon si Satanas? Ibig sabihin po nun, hindi naman talaga leon si Satanas, insektong bubwit lang yon. Nagpapanggap lang siya para mautok tayo. At balik mo nga dun sa verse. Sabi nga dun sa verse, he is like a roaring lion. Sino po dito may kaaway? Taas ang kamay. Sino po dito ang may inaaway? Taas ang kamay. Grabe. Anthony, may kaaway ka ga? Wala daw. May inaway. May inaway. Di ba usually, sino po dito nakikipag-away ng harapan? Asawa. Di ba? Minsan nakakapag-away tayo ng harapan. Ikaw, tamad-tamad mo eh. Ganon. Pero usually, pag may kaaway tayo, let's be honest, hindi niya alam na inaaway natin sila. Pinagchichismisan sila. Kung ano-anong sinasabi, hindi sarap nila. Ang tawag po doon ay backstabbing. Pabalik doon sa verse. Ba't mo nilalagay dyan? Roaring lion. The devil operates in an already defeated position. Sabi doon sa verse, ang kaaway ay parang umaatungal na leon. Di ba kapag may nagbabackstab sa atin, tahimik sila. Hindi mo alam na ikaw pala ay sinisiraan. Tama po ba? Unang-una sa church na ito, dapat walang ganon. Amen. Kung meron kayong kilala sa church na ito na sinisiraan ng kapwa, sakalin nyo. Biro lang po. Pagsabihan nyo, hindi tayo ganon. Amen po ba? Nandyan pa po ba kayo? Pero bakit kaya sinabi ang leon i-roaring? Ibig sabihin yung leon na naglalakad, maingay. Roar! Nalakad ang leon, tas umaatungal. Ibig sabihin, kita ng lahat, pakinig ng lahat. Ganun ang atake ng kaaway. Parang sinisigawan ka lang. Roar! Pangit ka! Ouch! Roar! May iba siyang mahal! Roar! Walang kayo! Roar! Hindi mangyayari ang pangako ng Lord. Roar! Hindi ka nagagaling. Pansin nyo, ang atake ng away, puro buladas.
Puro roar. Ang tunay na naatake, patalikod. Pero ang kaaway maingay, binubuladas ka lang. Walang mangyayari sa'yo. Makasalanan ka, hindi ka kayang patawarin ng Lord. Hindi ka na magbabago, magbabari ka pa din. Roar, puro roar. Puro peking atake. Alam nyo po, kapag tayo ay kumagat, pag ikaw ay nauto nung atungal na yon, doon tayo matatalo. Asan nga nag-ooperate ang kaaway? Already in a defeated position. Naka-cage na ang kaaway. Kung kayo ay pumunta ng zoo at lumapit kayo sa cage at lumapit ang leon, tas umatungal siya sa iyo, magigitla ka, pero hindi ka maaatake. Bakit? Naka-cage siya. Ganun ang kaaway natin. Naka-cage na, talunan na, naatungal laang. Pero maganda, hindi tayo mauto. Kasi yung pag-atungal niya, next please, sabi po doon, the devil will always attack your weakest position. Your weakest season. Next pa po. Yan. Next pa po. Maawat mahabag. Hindi po yan. Hindi mo na, ibak mo, maawat mahabag. Ini-spoil mo na. Sige, spoil mo pa. Ang number 2. Nakakalimutan pong ilagay yung pangalawa. Sabi po doon, the devil will always attack your weakest season. Still stand firm in faith. Aatakihin ka ng kaaway kung saan ka mahina. May season na malakas ang pananampalataya mo, pero mahina kang magpatawad. Malakas ka sa pagbibigay, pero mahina ka sa pananalangin. Malakas ka sa worship, pero mahina ka na mag-alaga at magdisipulo. Malakas ang iyong pag-asa, pero ibabalik niya ang past mo. Aatakihin ng kaaway ang ating kahinaan. But still, stand firm in faith. Can you encourage 3 persons? Sabihin mo sa kanya, magpakatibay sa paniniwala. You know, if you know a pastor in US, hindi ko na lang po papangalanan, napakalaki ng church nila, lumagi sila, pero inaatake siya ng kaaway sa kanyang lust. Ini-input sa kanya ng kaaway, huwag kang maging honest, maging tapat sa asawa mo. Alam niyo yung ginawa niya? Nagawa siya ng series sa Sunday at gumawa siya ng libro kung paano maging loyal sa asawa para maging tapat sa asawa. Maaring blessed tayo financially pero atakihin tayo in our relationship sa ating asawa. Maaring malakas ang relasyon mo sa iyong anak pero sa iyong asawa doon ka atakihin. Sino po dito may balak mag-asawa? Taas ang kamay. May balak mag-asawa. Sino pong walang kabalak-balak mag-asawa? Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko, ito'y practical lang po. Taas ang kamay yung may balak mag-asawa in the future. Si Crazy, hindi na nataas yata. Alam niyo po, ang sabi doon, huwag kang maghahanap ng mapapangasawa na di ka bibigyan ng problema. Ang hanapin mo ay yung hindi ka iiwan sa gitna ng problema. Tumigil ka dom. Minsan ang hinahanap nating asawa, yung mabait, ibe-babyhin tayo, hindi pa sasakitin ang ulo natin. Sa tunay, laging may ganon, laging may problema. Ang gagawin mo, yung kahit mabigat ang problema, hindi ka niya iiwan. Kaya po, ang aking asawa ay nagpapasalamat sa akin, ay baliktad, nagpapasalamat po kay Pastora Rocky. Dahil sa gitna ng mga pagsubok, hindi niya iiwan. Alam niyo po, yung pinanood po namin concert kahapon, may isang nagsalita, nalaman ko, napakamahal, yung asawa niya lalaki, mahal na mahal siya. Pero yung asawa, hindi ganun ka-ganon. Tingnan mo, katabi mo, kung mapapakasawa mo yan. Kung hindi yung ganun kaganyan, tamang lugar yan. Huwag kang maghanap ng gwapo kung sa huli ikaw naman ay maloloko.
pangit, pangit, pangit. Walang pangit sa JA1 mataas na kahoy. Amen. Puwera kay? Bawal mag-name drop dito kay. Okay, nasa Manila daw. No comment? Inako. Pinasasaya ko lamang kayo dahil gusto kong tumibay ang pananampalataya natin. Minsan ganun natibay ang pananampalataya natin hindi lang sa pangit na sitwasyon, kundi sa pangit na asawa. Wala namang ganun dito. Amen po ba? Still stand firm in faith. Alam nyo, sarap tumawa ng malaya, nakikinig ng salita ng Diyos, naka-aircon, may pakain. Pero recently, sa Congo, sa Africa, may mga militant, may mga terorista doon na mga Islam. Meron po silang pinutang village at may hinuli, next picture, may hinuli na 70 Kristiyano at pinugutan ng ulo. Sa Congo. Alam nyo bilang Kristiyano, tumingin muna kayo sa akin. We are so blessed. Nagagawa natin to na libre. Ang pinaka-persecution nating mangyayari ay kapag minura tayo ng magulang o kaya ay sinabihan tayo ng ating kaibigan na, ay, pa-church. Ikaw nagpalit na ng relihiyon. Pero sa Africa, nagtatago sila. Kasi hinuhuli sila ng mga terorista. At sasabihin, pag hindi nyo tinakwil si Jesucristo, papatayin namin kayo. Pero alam nyo sa tunay, hindi nila tinatakwil. Recently lang no February 15, meron sa Africa 70 na babae, lalaki, bata, matatanda. Inilagay sa isang simbahan na parang ganito. Nakita na lang maraming patay, pugot ang ulo. Pero alam nyo, kaysa sa kumaunti ang Kristiyano doon, kasi kung sa ibang tao yon, sige po, hindi ako naniniwala kay Jesus. Yung iba hindi. I stand firm in my faith. At nadami pa ang Kristiyano doon sa bansang yun. Paano? There's a story na a few years ago na ganun din. Nung papatayin ng mga terorista yung mga Kristiyano, biglang lumindol. Sobrang lakas ng lindol. At nakita ng mga Muslim na mga terorista, yung ibang Kristiyano ay nakatakas. Tapos yung ibang Kristiyano ay nagliliwanag. At dahil po doon, marami din yung kagrupo nila terorista tumanggap kay Jesucristo. At mas kumalat pa ang Kristyanismo sa lugar na yon. Palakpakan naman natin ang Lord. So, if you would see, anong excuse natin, anong dahilan natin para hindi panghawakan ng pangako ng Lord? Kung sila nakakaranas ng ganun, sobrang tibay ng kapit sa pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? So that is the first one. The first one is stand firm in faith. Pangalawa po, speak up. Sabi nyo nga po, speak up. At alam nyo yung ganong sitwasyon, sa tunay mahirap pang hawakan ang pangako ng Lord during hard times. Tapos may feeling na sunod-sunod ang pangit na nangyayari. Nakakapit naman tayo sa pangako ng Lord. Pero ang hirap pumitaw. Ano ba mga example ng pangako ng Lord sa buhay nyo? Ano ba yung pinangkakapitan yung pangako ng Lord sa buhay nyo? Can somebody answer please? Ano ba? Isa sa mga pangako, ang pinanghahawakan ko'y kagalingan ko po at kagalingan ng asawa. Ano po yung mga pinanghahawakan yung verse o pangako ng Lord sa buhay nyo? Psalms 23:6, surely goodness and mercy will follow me. Kabaitan at habag hahabulin ako. Ano pa po, please? I need answers. JM, kayo po. Hindi lang sa salita nabubuhay ang tao, kundi hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. So pinanghahawakan po yon. JM, anong pinanghahawakan mong pangako na Lord sa iyo? Na ikaw ay, hindi kahit hindi verse, kahit pangako. Pagyayamanin ng Diyos, amen, may pangako. Ano pa po? Maayos sa buhay, gagaling sa sakit karamdaman, lalago ang negosyo, madadala ang magulang sa simbahan. Maraming pangako ang Lord sa buhay natin. Amen po ba? Pero kapag alam mong may pinagdadaanan, nakakalungkot.
Ang hirap pang hawakan ang pangako ng Lord kapag may binagdadaanan. Ano po ba ang signs kapag malungkot ang isang tao? Tingnan mo katabi mo. Mapapangiti ka eh. Pag tingnan mo katabi mo bakit? Pogi kasi eh. Pogi mo. Ganda mo, beshi. Pero deep inside, hindi mo kayang basahin kung anong meron yan. Ano po ang signs na malungkot? Usual. Wala sa mood. Si bangot. Buklatin mong wallet, walang pera. Tingnan mo messenger, ang puro chat mama, ate, kuya, chat group sa school. Pero walang nag-good morning. Mga signs na malulungkot. Mahirap makita ang signs sa malungkot kasi nasa puso yan eh. Kayang-kayang ipeke ng mukha, kayang nakaumis, pero ang puso hindi. Alam niyo po ba, the man after God's own heart, si Haring David, si King David, sabihin nga natin King David, si Haring David, paboritong pangalan ng asawa ko, siya po'y sinabi, ang tao na ayon sa puso ng Diyos. So kung gusto daw nating makita kung ano ang puso ng Diyos, tingnan natin ang storya ni Haring David. Pero, yang si Haring David, napakamalungkutin din yan. Nakakaranas din yan ng kagaya mo. Sabi nga ni Lloyd, sad boy. Nalulungkot din yan. Nawawala ng pag-asa. Buklatin po natin Bible sa Psalms 42 verse 5. Alam niyo po ang sinabi ni David, basahin ko lang. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Kung babasahin niyo yan, ano ang kinakausap ni ni David? Yung kanyang soul, yung kanyang puso. Pag sinabi pong soul, kaluluwa, yun po ay puso. Kinakausap ni David ang kanyang puso. Sabi sa puso, ba't ka malungkot? Example nga, sino po ditong malungkot? Anthony, example, gusto ko ikaw. Dali, ikaw na. Dali na. Masaya ka yan ngayon? Okay. Kunwari ako si Haring David. Tapos ito yung puso ni Haring David. So kung gusto daw natin makita ang puso ng Diyos, tingnan niyo to. Ay, wag na pala, may iba ga. Hindi, mabiro lang. Ay, tama na, may na ako kay God. Ikaw na, dini ka na. Parang ganito ang Uy! Dini ka. Napaka-disobedient ka na rin. Sino ka life group leader mo? Ako ga? Hindi ko alam. Kala ko si Glendon. Glendon, naring ang alaga mo. Hindi. Kunwari ito ang puso ni David. Sinasabi sa puso. Puso. Aking puso, ba't kikimalong? Kunwari sad boy ka. Sad boy. O kunwari sad boy. Yan. Tingnan mo si para maging sad boy. Ay. Okay. Kunwari sad boy. Si David gusto magpuri sa Panginoon. Sabi doon, I hope in God, I will praise Him, my Savior and my God. Magpupuri ako sa Panginoon. Pero hindi feel ng puso. Pupuri tayo mag-worship. Kamalungkot. Ang puso ko. Aking puso. Ba't malungkot? Why are you downcast? Why are you disturbed? May problema ba sa iyo? Puso ko. Magpupuri tayo sa Panginoon. Ba't ka malungkot? Ikaw, sumaya ka nga. Ayusin mo nga. Hindi, literally ganun. Ba't ka malungkot? Sumaya ka nga. Ano? Ba't ka ganyan? Aking puso. Umasa ka sa Diyos. Sa kanino ka ba naasa? Para ikaya lungkot-lungkot mo? Sa Diyos ka umasa aking puso. Tayo magpuri sa Panginoon. O magpupuri ako, I trust in God, my Savior. Pero ang bigat. Ranas nyo gayon, gusto nyo magpuri sa Panginoon. Pero, believe it. Ba't hindi tayo makapagpuri sa Panginoon? May pinagdadaanan. Kunwari, ito yung puso ni David. I believe in you. Ayan. God of Abraham. Ay, pero ang bigat ng puso. Digang hirap.
Kaya sinasabi ni David, I believe, magpuri tayo, puso. Magpuri tayo sa Lord. I believe in you. Hanggang tumaas ng kamay ang puso. You're the God of miracles. Nataas ng puso. Napilit si puso. Pero anong sinabi ni David? Next nga, verse 6. Sabi po doon, my soul is downcast within me. Ay, Lord, malungkot ang puso ko. May downcast within me. Anong gagawin ko? Aalalahanin ko yung mga ginawa mo noon. Nung panahon pa ni Joshua, nung pinalaya mo kami sa Egypt at dinala mo kami sa lupang pangako, inalala. Puso, alalahanin mo. Malungkot ka ngayon, pero tanda mo dati, nung nag-MGR ka, ramdam mo ang presence ng Lord. Alalahanin mo yun. Tanda mo dati, nung una kang tumugtog, ranas mo ang presence ni Lord, alalahanin mo yun. Tanda mo dati, nung wala kang pamasahe papuntang church, tapos may nanlibre sa iyo, naalala mo yun. Tanda mo nung single ka, tapos Okay, thank you, palakpakan natin si Anong ginawa ng Lord? Anong ginawa ng Lord? Pinaalala. Pinaalala niya sa puso niya, naalala mo dati. Naalala mo dati. Hindi lang puso ang pwedeng diktahan. Sino po dito yung may utak? Taas ang kamay. Nandiyan pa ba kayo? Taas ang kamay na may utak. Sabi, buti pa ang sisig, may utak. Kaya mga ganon. Minsan sinasabi natin, utak mo. Alam mo yung sino ang pwedeng utak? Roslyn. Wag na. Kakamay na ako kay Roslyn. Alam mo kay utak. Kailangan ko kasi ng demo eh. Ikaw na lang, Arthur. Dali. Mabilis lang, promise. Utak. Dapat babae. Nagyaya mo na, utak. Mag-isip ka nga. Hindi ka niya mahal. Mag-isip-isip ka nga. Ano ko ba? Iwan mo na yun ha. Kayo hindi bagay. Kami na uli. Sarap sakali ng utak pag gano'n na. Minsan pwede mo rin sabihin ng utak mo, utak! Mag-isip ka ng tama. Mag-isip ng positive. Isipin mo magagandang bagay ng Diyos sa buhay mo. Hindi porket binigyan ka ng ayuda, yun ay boboto mo. Mag-isip-isip ka nga. Hindi yung taga Batangas. Kat. Mag-isip-isip. Pwede mo sabihin ang dila mo. Uy, dila, chismosa ka na naman. Sabihan mo ang buong pagkatao mo. Sabihin mo lahat. Utak mo, huy, mali iyan. Ba't ginagawa mo pa? Huy, sabihan mo lahat. Ipaalala mo sa kanila lahat. And you know, ipaalala mo sa puso mo kung sino ka. Huy, puso, ikaw ay victorious. Hindi ka talunan. That is the recent thing na pinapaalala ko sa sarili ko. Fini, victorious ka. Hindi ka talunan. Fini, ikaw ay magaling na. You are already healed. You are rich, sabi sa Bible. Hindi ka mahirap. You are victorious. Hindi ka victim. You are healed. Hindi ka makasarili. Anong identity? Ang identity natin, yung culture natin, I am a blessing, I am anointed, mga ganon. Ngayon, hawakan mo nga ang puso mo, sabihin mo sa puso mo, hoy puso, huwag kang marupok. Umasa ka sa Lord. Palakpakan naman natin ang Lord. Sino po dito ang nadala na? Taas ang kamay. Dala na. Story po, kaya minsan nahihirapan akong... May story po kasi nung ako'y grade 4, nandyan pa po ba kayo? Sino pong naiinip na? Nung ako'y grade 4, sabi sa akin, ako po kasi ay trophy student. Ibig sabihin nun, ang aking magulang, ang aking ina specifically, gusto lagi akong top 1, valedictorian, ganon. Tanda ko po nun, hindi ko makakalimutan. Grade 4 ako, second grading. Sabi ko sa aking ina, Ma, kapag na-perfect ko lahat ng exam ko, science, English, math, hekasi, mape, araling panlipunan, lahat po yon, ibibili niyo ako ng TV sa kwarto. Sabi na akin na, game, sige. So for that whole 2 buwan, pagka-uwi ko sa bahay galing school,
sinasaulo ko notebook at libro ko. Sa ulo ko. Dahil nasa isip ko, bibila akong TV. And then dumating ang exam, science, math, English, lahat. Pag sunod-sunod na binigay ng teacher ang result, 50/50. 40/40. 50/50. O, isa na lang, computer na lang. Kinakabahan ako doon. 30/30. Perfect lahat ng exam ko. Excited akong umuwi. Dala-dala akong mga test paper ko. Mami! Perfect ako sa lahat ng exam ko. Yay! Tandaan niyo yung pangako niyo. Ibibili niyo ako ng TV sa sariling kwarto. Kaya hindi ako nagbibigay ng pangako. Kasi umasa ako kasi hindi ibinigay. Kaya dati, hindi ako talaga, lagi ko yung sinasabi kay Rocky, nung nililigawan ko siya, mahal, hindi ako mangangako, gagawin ko na lang. Nililigawan. Hindi ako nangangako, gagawin ko na lang. Kasi may nangako po sa akin na ibibila ako ng TV, pero hindi ginawa. Alam niyo po mukhang nakakatawa, pero deep inside, meron tayong mga ganun. Mga mukhang simpleng bagay. Hanggang ngayon nakatatak sa atin na naka-apekto sa pagkatao natin. Hulban, please. Hulban. Kilala niyo po ba si Noah? Si Noah na hindi gumawa ng arko. Alam niyo, dalawa Noah sa Bible. Si Noah na gumawa ng arko at si Noah na kapatid. Nung si Joshua ang nakarating sa lupang pangako, sabihin po natin lupang pangako. Nakarating si Joshua doon, so ang dami na lupa, isang buong bansa. Ang ginawa, bago pa makarating pala doon, sabi ni Moses, paghati-hatiin natin ang bawat lupa sa bawat anak ng mga lalaki. So may pira-pirasong lupa. Ngayon, sabi doon, merong isang lalaki, ang pangalan ay Zelophehad. Pa-next verse nga po. Sabi doon, basahin po natin, Numbers 27 verse 1. The daughter... Yan. Sound. Microphone. Sound. Sabi po doon, the daughters of Zelophehad, son of Hefer, son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh. Sa Bible po kasi walang apelyido. Hindi yung John Mark Yap, Charles Finney Plata, wala pong ganon. Ayun po Charles Finney, anak ni Amando, na anak ni Pedro, na anak ni Juan. Ganun po sa Bible. Kaya ganun po yon. Si Zelophehad ay belong to the clans of Manasseh, son of Joseph. May 5 anak na babae si Zelophehad. The names of the daughters were Mala, Noah, Hogla, Milcah, and Tirza. Ilan po ang anak na babae ni Zelophehad? Ilan po? Ilan po? Nandyan pa po ba kayo? Si Mala, si Noah, Hogla, Milcah, and Tirza. Pakinggan niyo po ito. Napakaganda po nito. Ngayon, ang batas ni Moses sa paghahati ng lupa ay ibibigay lamang sa mga lalaki at dun sa kanilang panganay na lalaking anak. Anong problema ni Zelophehad? Wala siyang anak na lalaki. Ang anak niya ay puro babae. Pero at nang namatay si Zelophehad, lumapit yang sina Mala, sina Noah kay Moses. Si Moses pa ang namumuno nun, hindi pa si Joshua. Sabi sa verse 3, pa-next nga po, our father died in the wilderness. He was not among Korah's followers who banded together against the Lord, but he died for his own sins and left no sons. Sabi kay Moses, Sir, ang aming ama si Zelophehad nakipaglaban dun sa kabihasnan, pero wala po siyang naging anak na lalaki. At nung tiningnan po namin, wala dun sa mga titulo yung nakabahagi siya. Kasi nga po, puro kami babae. Sabi dun sa verse 4, why should our father's name disappear from his clan because he had no son? Sabay-sabay po natin basahin yung sunod.
1, 2, 3, go. Give us property among our father's relatives. Sabi nyo nga po, give us property. At that time, walang karapatan ang babaeng magsalita. Pero anong ginawa nila? They dared to speak up. They had boldness. They have strength. Na kahit sa panahon ng babae walang karapatan o obligasyong magsalita, lumapit sila kay Moses para sabihin, pahingi din po kami. Minsan ganun tayo. Ang hirap ng pinagdadaanan natin. Matindi ang challenge ng buhay natin. Pero dahil doon, tayo ay natikom ang bibig. Instead na tayo ay manalangin, ibunga ang bibig, ang ginagawa natin, nagiging malungkot, nagmumukpok, at tahimik lang. Pero no, sina Mala, sina Noah, nagsalita at sinabing, give us property. Sabi nyo nga, give us property. You know the challenge ngayon, isa sa mga dumagdag sa prayer ko kahit may challenge kami, yung nag-i-speak lagi ako. Dinadagdag ko sa panalangin ko, Lord, I speak blessings from the north, from the south, from the east to the west. Lord, give us blessings. Give me and Rocky and Sky property. Give the church properties. Yun ang dinagdag ko sa prayer. Give us properties. I know, mahirap ang pinagdadaanan. I know, wala akong karapatan. But the way we should speak, ang paraan natin dapat magsalita, dapat matibay at nalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, i-bless mo ko. Lord, bless me. Gaya ni Jabez, enlarge my territory. At isa pa, yung mga magkakapatid, may pananampalataya. Hindi sila namilit o nagmanipula. Hiningi nila na may pananampalataya. Tumayo sila sa pananampalataya nila na kahit mukhang wala, nagsasalita pa rin. Gaano kahirap magsalita kahit mukhang imposible ang nangyayari. Gaano kahirap magsalita, halimbawa, Lord, bayaran mo lahat ng bayarin at utang ko, tas kakatok pa rin yung maniningil sa iyo. Gaano kahirap sabihin yun, Lord, wala akong utang in Jesus' name. Pero nandyan yung maniningil. Lord, pagalingin mo ako. Pagalingin mo ang mahal ko sa buhay. I speak healing. I speak wealth. I speak health. In Jesus' name. Pero nasa ospital pa din. It's challenging, but we need to speak up. At nakarating na po sa promised land. Sino na nga po namuno? Si Moses o si Joshua? Si Joshua na. At nung nasa promised land, nakalimutan na, dahil si Moses ang kausap nila dyan hindi yata na i-relay kay Joshua. So anong ginawa uli ng magkakapatid? Joshua na. Nasa Numbers tayo kanina, lipat na tayo sa Joshua. Next verse po. Sabi dun sa verse 4, Joshua 17 verse 4. Then they went to Eleazar the priest, Joshua, son of Nun, and the leaders and said, the Lord commanded Moses to give us an inheritance among our relatives. So Joshua gave them an inheritance along with the brothers of their father according to the Lord's command. So hiningi nila kay Joshua. Anong binigay ni Joshua? Binigay ba ni Joshua o hindi? Binigay. Kasi they dared to speak. I am challenging you everyone. Kung ano man ang pinagdadaanan nyo, ano man hard things ang pinagdadaanan nyo, it is part of the journey towards the promised land. Still speak up. Makakagraduate ako. Maayos ang pamilya ko. Kahit mo nag-aaway ang mama at papa mo, maaayos ang pamilya ko. May aahon ko sa kahirapan ng pamilya ko. Stand firm in faith and speak up. Lord, I will be healed. Hindi mo ako magiging problematic. Mawawala ang anxiety ko. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am victorious. Speak. I-declare nyo. At hindi lang yon. Tumayo tayo lahat ngayong oras na ito. If you will see verse 5, babasahin ko po, tingin po sa screen. Sabi doon sa verse 5, Manasseh's share consisted of 10 tracts of land besides Gilead
and Bashan east of Jordan. Ilan sila magkakapatid? Ilan sila magkakapatid? Si Mala, si Noah, si Milka, si Roslyn, si Jem, si Shena. Ilan magkakapatid? 5. Pero ilan ang binigay? Manasseh share consisted of 10 tracts. Ilan ang binigay? 10. Ano po ang ibig sabihin nun? Kung lalapit ka sa Panginoon na may matibay na pananampalataya, with the speak at nag-speak up ka, double portion ang ibibigay sa iyo ng ating Diyos na buhay. Sabihin mo sa 10 tao, double portion of blessings ang ibibigay sa iyo. Come on. 10 tao, sabihin mo, double portion. Double portion. Double portion of blessings. Doble, doble. Doble, doble ang matatanggap mo. Doble, doble ang marireceive mo. Sinong excited doon? Kanino yon? Kanino yon? Come on, let's worship God as we sing, I believe in you. Believe in. Taas natin ating mga kamay. Come on. And declare this. Come on. I believe in you. You're the God of miracles. Nothing to something. Ashes to light, from dust full of darkness. Come on. With conviction, with faith, let's sing. I believe in you. I believe in you. God of Abraham. I believe in you. You're the God. Double portion of blessings. From nothing to something, from ashes to light, from dust full of Darkness. Sing. Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. Come on, declare this. Habang nakataas ang kamay mo, pumikit ka lang and declare this, Lord, I believe. Come on, just worship God. Believe. Stand firm in faith. Hawakan mo ang pangako ng Diyos habang tinatanggap mo yan. Let's sing. I believe in you, God of I believe in you. You're the God of miracles. From nothing To something. from ashes to life, from dust full of Darkness. Sino po ang tunay na naniniwala na mangyayari at mangyayari lahat ng dinekla at pangako ng Diyos sa buhay niya? Come on. I want to hear the voice. I want to hear the voice of amens. Sino po dito ang naniniwala na tunay na mangyayari lahat ng pangako ng Diyos sa buhay niya? Come on. Come on. Fill this place with faith. Punuin ang lugar na ito ng mga pananampalataya, ng mga naniniwala. Come on. If you truly believe, I challenge you right now, magsalita ka. Speak up. Everyone here, even the volunteers, speak up. Ano yung gusto mo mangyari? Gaya na ni Noah, ni Mala. Sinabi niya, Lord, bigyan mo kami ng inheritance. Lord, give us land.
up. Lord, madadala ko mga tao dito. Lord, madami ang mananampalataya sa iyo. Lord, I declare puno kahit di sa gilid. Panginoon, punong-puno ng mga bata, punong-puno ng mga youth, punong-puno ng mga AP, punong-puno ng mga adults, punong-puno po, Panginoon, ng mga kaibigan namin, mga kaklase namin, ng aming magulang, ng aming asawa. Come on, declare, declare, come on, declare. Declare that in Jesus' name. Declare that in Jesus' name. Come on, declare good things. Declare good things. As we sing this song for the last time, I believe in you. I believe in you. God of Abraham, I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my For the last time, I believe in you. I I believe in you, God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. Palakpakan natin ang Diyos. Come on, the best. Yung mga naniniwala. Yung mga naniniwala. Yung mga naniniwala. Natatanggap siya ng double portion. Come on. Let's give glory to God in you. Salamat ka sa Panginoon. Come on. Naniniwala ka ng double portion. Thank you, Father. We honor you. We love you. Binabalik namin sa lahat ng papuri pasalamat. Lahat ng matagumpay at tatanggap ng double portion at magkakapit sa pangako ng Diyos kahit may hard times at yung mga hindi susuko at manlilibre mamaya dahil siya'y pagpapalain ay magsabi na